lods, it's already 12 PM. So ayan, meron na tayong 10.1. So it means goods na siya. So lumakas. Mga lods, nandito tayo at meron tayong gagawing solar panel, no. So ito at nasunog kasi ito mga lods. So isang to, yung old model na Trina, no. So Trina solar. So 325 watts lang to, na may 45.6 volt na open circuit, no, or BOC. So ayan, so 8.73A. So ayan. At nung una kasi mga lods, dati kasi ito nung yung kasamahan nating installer, no. So napag short niya to. Bali dalawa to, andun yung isa, oh. So under repair ko. Kasi nung una to nilagyan ko lang ng ng 10 ampere na normal diode, no. So dati kasi sa online no, mga late My location is Zamboanga City. Matagal na to na panel, 2018. So wala pang binibentang mga Schottky diode, no, sa Shopee. So ngayon may nahanap na tayo. So nag-order ako, bali 10 piraso kasi 10 pieces man yung isang package niya. So nag-order ako ng 30 ampere by 45 volts na Schottky diode or fast recovery diode, So ito yun, so, grabe sunog talaga yan. So itong isa wala na, pudpud na, oh. Yung kasi 4 na line to, isa, dalawa, tatlo, 4. So ito yung gagawin natin. So yung isa nalagyan na natin. Sayang din kasi mahina na siya mag-harvest mga lods kapag normal diode lang, no. Ayan, oh. So ayan, nilagyan natin ng board. So naidikit na natin. So ito yung Schottky diode natin or fast recovery diode na 30 ampere by 45 volts. So kaya lang naman kasi nga ay ganyan-ganyan lang naman siya. So kaya lang kasi 45 volts to. Kaya lang siya, 30 ampere. So 8 ampere lang naman yung ng natin, panel. So kaya, hindi to masisira. So pag ganyan ang paglagay nito ngayon, bali tatlong Schottky or fast recovery diode. So pag normal diode lang kasi mahina lang mag-harvest mga lods. Susunog talaga to, dalawang panel na to, pag series sinalubong niya. Kaya ayun, sunog ang kahintang. Bali tatlong Schottky diode. Ganyan yung paglagay natin. Kasi itong likod positive to, no. Itong dalawang pins ay negative. So ayan, negative side. Then i-epoxy natin para hindi gagalaw-galaw, no. So ayan, continue tayo. Then update tayo. Kasi ang harvest nito maliit na lang, nasa lang siya mga lods nung pinag-series ko to, kasi series to. Nasa nasa 5 ampere lang yung pinakataas niya na harvest kahit mainit talaga. So tignan natin to ngayon. So yung normal diode lang, no. So ito lang yung unang nilagay natin kasi no choice tayo. So muna natin nilagay na ito. Hanggang 5 ampere lang talaga yung kaya niyang i-harvest. So tignan natin to. Balitaan ko kayo mamaya kung babalik ba siya sa normal, no, normal harvest niya. So ayan, continue tayo ulit at i-resolve ko na. Ayan mga lods, at ito natapos natin lagyan. Ayan na, bali tatlo, no. So ayan, nakuha natin yung 4 na line kasi importante, no. So ito tester natin, meron na siya kahit naka nung wala pa tong yung normal diode lang to, siguro nasa pa siya, nasa mga 7 volts yung ating nare-read kit, naka-tiklop to. So ito ngayon meron na siyang, tester natin, ayun, meron na siyang 22 volts. So sa tingin ko lalakas na to. So ayan, every string, every line meron tayong nasusukat na 7.7 sa gitna. Oops, wait lang. 6.3. Then from dito sa positive 8.2. So ayan, total of
20 plus 22. 22.5. So ayan. So ito, nakatimpla natin ng epoxy. Epoxy natin yan para hindi magalaw-galaw yung dito. Kasi nga ay yan siguro yung gagalaw, no? Epoxy na natin din yung isa na naman yung ayusin natin. Mga lods, at ito pinalabas lang natin tong ano natin, no? Para in case kapag ka masunog, ma-access lang din natin ang ating fast recovery diode, no? So yung side lang yung inipoxy ko. Then stick wheel lang natin to. Testing natin kung di matanggal floor glue. Itong top lang para hindi mapasukan ng tubig, no? So ayan, para in case masunog, ma-access lang din natin kasi itong stick wheel matatanggal lang din naman. So ayan, lagyan na natin to para safety. Wala na kasi yung takip niya, sunog na, no? Mga lods, natapos na natin. Ayan, nalagyan natin ng board sa likod, sa ilalim. So ganyan lang mag-repair. So sayang din kasi. So ayan, lagyan natin ng epoxy. So ito, test pala natin. So may voltahe na din siya. So sa tingin ko lalakas na to ulit. Sayang din kasi. So meron natin 21.5. So yung isa 22. So ayan, pakinabangan pa yung nasunog na solar panel. MOSFET or Schottky diode, hindi naman MOSFET, Schottky diode or fast recovery diode. 30 ampere, 45 volts. So yan. Ito, buksin na natin. So ayan, takpan na natin. Stick wheel pantakip habang basa pa yung epoxy para dikitan sila, no? So ayan na. Siguro mapapasukan ng tubig, ano? Kasi pag matutuyo na yung stick wheel, parang ano din yan siya, parang rubber. So ayan. Ito, continue lang tayo, patuyuin natin to. Tingnan natin kung lalakas yung harvest nito. So may extra pa tayong 4 na fast recovery diode. So ito yung dalawang panel natin na ni-repair. So ayan, tignan natin ngayon sa baba kung malakas na mag-harvest. So ayan, nilabhan ko ng shampoo para matanggal yung at dudulas yung panel natin. Ito din, natapos ko na linisan. Ito yung sa kulay pink natin na solar panel. Dalawa lang, no, na 580 watts. Sobra-sobra pa nga. So ngayon, full charge na yung natin. So ito sa isang inverter to, yung inayos natin. Tignan natin ngayon kung tumaas yung amperahe. So ayan, malinis. Ito, sa isang isa yung sa controller natin, no. So isang panel. Kasi hindi siya pwede ipagsama tong dalawang to, iba yung brand nito. Kapag sinubukan ko to lang i-series 3, bumabagsak yung kasi hindi sila pareho. Sayang yung kasi malaki to kumpara doon. So ayan, malinis, nilinisan ko lahat ito. Kanina pa to umaga nilinisan ko. So ito ngayon lang natin nilinisan. Ayan, kintab, kita yung araw. So ayan, tingnan natin sa baba. So ito lang yung sa next bill ko, magsi-zero bill na ako kasi nakapatay na yung grid natin. Ito na lang sila nagtatrabaho sa bahay natin, kuryente. Yung 5 panel yan. Ito yan doon sa pupunta sa akin sa yung sa loob na pang charge ko sa mga battery kung in case mag-repair ako ng battery. So yan yung ginagamit ko pang charge, no. So ito sa mga inverter talaga to nakakonect sa hybrid. Pareho kasing hybrid yung inverter ko, yung sa loob hybrid din yun. So ito, baba na tayo.
So ayan, ito yung isang hybrid natin inverter. So meron tayong ano, kasi walang araw tayo, makulimlim tayo ngayon. 69 volt, and then 3.6 ampere. Ang baba. So charging pa siya. Naka-fault, sorry. Ano pala to, naka-fault kasi wala tayong ano, grid na pinapasok, pinatay natin. Charging ang bat natin. Ayan. 3.5 ampere. Maliit. So ito yung sa isang controller natin. 3.7 lang din. Maliit. Wala kasing araw. So pantay lang sila. Pero ano na siya. 100% na. 26.8 volt. So pareho lang sila ng 3. Ito 3.5 eh. So tignan lang natin ito bukas. Siguro sana maganda yung ano, araw bukas. So update ko lang kay bukas, no. Kasi hapon na din tayo ngayon. So makulimlim pa. Ay hindi natin makita talaga yung totoong ano nito. Harvest ng ating panel. Ampere. So 3.4 ampere. 70 volt. Pero okay na siya. Naka 70 volt na tayo. Kasi nung una sira yung diode, no. So nasa ano lang to. Bumabagsak to siya ng ano. Hindi na to siya nagsi-70 na nagiging ano to siya eh. Nagiging 50 plus something ganyan. Parang 55, 54. Magda-drop siya. Ito ngayon okay na siya. Yun nga lang makulimlim tayo. So yun, update ko na kay bukas. Wala na akong grid. Pinatay ko na yung grid ko. Yung main breaker doon sa kabilang bahay. So pure solar na lang ako. Tingnan natin. Gaganti tayo sa ano, sa mga grid, no. Grid company. So ito update ko lang kay bukas. Ito. Meron tayong 74 volts. Morning, no. So alas 9 pa. So hindi pa masyado natatamaan yung panel ko kasi maraming punong mangga sa ano ko paligid ng bahay. So meron tayong 5.7 ampere. So ayan, naglalag yung cellphone natin. So ayan, 49.3 na yung battery natin. Ayan, 5.6A. So tignan natin mamaya konti, mga 12, no. Mga lods, it's already 12 PM. So ayan, meron na tayong 10.1. So it means goods na siya. So lumakas na yung harvest niya. So same na siya dito sa kabilang panel natin. Kung makikita nyo, meron din tayo ditong 10.9. So yung panel dito is goods, no. Walang problema. Brand new. So ayan, naka 10.8 din dito sa kabila, 10.11. So ayan, goods na yung ni-repair natin. So ayan, mataas na yung ampere na harvest niya. So naka series kasi yun, no. So kung parallel yun, siyempre doble yung ampere. So ang nakaganda lang kasi dun sa series is mas ano siya, mas mataas yung ating voltage, no. Kasi hindi naman pwede to i-parallel kasi nga ay magre-record to ng mataas na ano. Kulang pa kasi tayo ng panel, pero goods na din siya, napupuno naman. Kahit may load tayo sa bahay, 7% lang yung load natin, oh. So ito yung pang-araw ko na inverter. So magsi-zero bill talaga ako nito sa next month, ano. So ayan, goods na. Ayan, bumagsak, humina ata yung araw. 61 volt. So bumaba din dito, oh. Humina yung araw natin. So ayan, until next video natin, next mga sinishare ko na ano, para naman ay sa susunod kapag gusto nyo ng mag solar, at least may idea na kayo kahit paano, no. So ayan, thanks for watching mga lods. Adios mabalos, bye bye.